Hi guys, kamusta? Sana okay lang kayo. Medyo magulo na ngayon nangyayari sa atin sa Pilipinas, no? Biruin mo ba naman yung mga nakaupo at nakapwesto na dapat nagseserbisyo sa atin? Sila-sila pa yung nag-aaway kung ano-anong inaatupag nila. Hindi ko malaman kung may mananagot ba talaga sa bilyon-bilyong perang ninakaw nila. Ang masakit pa nito, may mga kalamidad na humahagupit na lang bigla. Nakakalungkot na lang talaga isipin na tama talaga yung kanta ni Bambo na Tatsulok. Talagang nasa ilalim lang tayo palagi. Silang mga mayayaman lang talaga yung nagtatagumpay. Nag-aagawan sila sa kapangyarihan, yung katotohanan natatakpan na lang talaga ng puro kasinungalingan. Pag ako nainis, pag-weldingin ko yung mukha nyo eh. Hindi, joke lang. O siya, tama na nga sisihan. Wala naman na tayong magagawa sa bagay na yan. Tara, kukwentuhan ko lang kayo. Papakita ko na lang sa inyo kung ano bang nangyayari sa akin dito sa Japan. Let's go! Hi guys, konnichiwa! Hey guys, konnichiwa! Sinundo tayo ng mga tropa natin. Lilibre daw tayong pagkain. Tara, sama tayo rito. Wala tayong pagkain sa bahay. Kaya, Nagluluto ako, bigla akong binulabog sa bahay ni. Biyernes ng gabi, nagluluto ako ng hapunan nang bigla akong dalawin itong mga tropa natin at ililibre nga daw nila ako ng ramen. Kaya yun, agad-agad sumama tayo. Hindi ko na nga natapos yung niluluto ko, pinatay ko na lang. Pero bago ang lahat, shoutout ko muna yung mga tropa natin dyan sa Olongapo na palagi nanonood ng video natin. Salamat sa suporta. At sa mga bago pa lang na nakakapanood sa video ko, kung di nyo pa ako kilala, by the way, ako nga pala si Joel, TATP dito sa Japan. Mahigit 1 taon na nga rin ako dito sa Japan bilang isang construction worker. Minsan driver, /painter, /welder, kung ano-ano ang trabaho ang pinapasok ko rito. At maswerte namang meron tayong mga kaibigan na Pilipino tulad niya nila Tita Cecil, Tita Lelet, si Evan at si Joshua na siyang mga kasama natin tuwing day off natin. Bukod sa araw ng sahod or Kyoryo kung tawagin dito sa Japan, ang pinakahinihintay ko ring mga araw dito sa Japan ay ang Yasumi or day off natin kasi doon lang talaga tayo nakakapagpahinga sa mundo ng anime. Ang hirap nga makipagdakbakan dito na Nihongo guys, kung alam nyo lang. Ang sakit sa ulo, kahit wala kang bangs, mapapakamot ka talaga eh. Pero awa ng Diyos, araw-araw nakakayanan naman natin. Dito mo makakalimutan yung salitang maiksi yung PC mo. Di mo na magagamit talaga dito yung pagiging magalitin mo. Matututunan mong kainin yung pride mo, lalong-lalo na yung galit mo. Sasabihin mo na lang sa isip yan. Pero kung hindi mo talaga kaya maging mabait, maganda ka na malaking pera, magtiis kang mangulungan dahil hindi ka pwede dito sa Japan. Kasi dito normal na lang ang masigawan. Makakatikim ka ng mura na talaga naman sumasagad sa buto hanggang sa laman. Pero di hamak naman na mas okay dito. Mabibili mo lahat ng gusto mo. Hindi ka mamumroblema sa kapitbahay mo na nagbibidyo kaya hanggang alas 4. Hindi ka magkakaroon ng kaaway sa labas kasi wala nagchichismisan kahit tanghaling tapat. Bukod sa lahat, safe na safe ka kahit maglakad ka ng madaling araw. Walang lalapit sa'yo para hingin yung wallet mo at cellphone. Wala ring lalapit sa'yo para hilitan ka ng sigarilyo. So fast forward na nga guys, Sabado na ng gabi to at naisipan nga ni Eva na magluto ng lugaw. Sakto naman na humirit din sa akin si Joshua ng tokot baboy. Lutuan ko daw siya kaya yun, sakto pamares natin sa lugaw. So parang nasa Pilipinas pa nga rin kami guys kasi mas madalas nga namin kainin ng mga lutong Pinoy dito. Hindi ko naman sinasabing hindi masarap ang pagkain dito sa Japan kasi pag natikman nyo talaga, sobrang solid din. Kaya nga lang kapag nagka-crave kami at namimiss namin yung mga pagkain sa Pilipinas, ayun, naisipan namin magluto. Speaking of pagkain guys, may kukwento nga pala ako sa inyo. Alam nyo ba na yung avocado, hinahaluan nila dito ng toyo? Nung una hindi rin ako naniniwala kasi ang awkward talaga. Hanggang sa may nakita nga ako na Japanese na kasama ko sa trabaho na kumakain ng ganon. Literal na hinahalo nila yung toyo sa avocado. Dito ka nga lang makakita sa Japan ng mga kakaibang pag-uugali at kakaibang pananamit. Pero dahil kultura nga nila yon, subukan na lang din natin pag-aralan. At konting tips na nga lang guys, kung pupunta ka dito sa Japan, magtatrabaho o makikipagkaibigan sa mga Japanese, gusto mo silang patikimin ng pagkain. Ayaw nila sa masyadong matamis na pagkain, mamantika, maalat. Hindi ko alam kung galit sila sa gulay o talagang mapili lang din sila tulad ng mga kasama ko. Kasi hindi nga sila kumakain ng talong, okra, spinach. So fast forward na nga guys, skip na muna natin yung mga gusto at ayaw nila dahil ang gusto ko ngayon magpagupit. Kaya yun, niyaya ko nga si Evan nagupitan ako kahit di siya marunong. Sa totoo lang, first time niya daw maggupit.
Pero dahil maganda naman yung kinalabasan, sa kanya na lang tayo lagi magpapagupit kasi ang mahal nga ng gupit dito sa Japan guys. Ang presyo niya ay Seng-en Sambiako or 1,300 yen. Bahala na po kayo mag-convert. Kaya kapag nandito ka na sa Japan, matututunan mo maging barbero lalo na kung matipid kang tao. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa ilang minuto nyo. Kung gusto nyo nga makarating dito, ito ang aking agency at ang aking school. Nandito na rin ang mga taong kailangan nyong hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Jigay made, sayonara, soshitigo, sityo, arigatou gozaimashita.